Praise the Lord. Hallelujah. As we babalik natin mga upuan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are good, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on, once again, let's praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. We are blessed today. Na narito tayo, mga kapatid. Hearing the word of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Let's read the book. Hallelujah. In the book of Galatians, mga kapatid. Hallelujah. Chapter 3. Praise the Lord. Hallelujah. In Galatians chapter 3, verse, simulan natin mga kapatid in the verse 26. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Galatians chapter 3, verse 26. For ye are all children. Hallelujah. For ye are all children of God by faith in Christ Jesus. For as many as you have been baptized into Christ have put on Christ. 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. 29. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seeds, and heirs according to the promise. Hallelujah. Let's also open in the book of Romans, the one that we read in our Bible reading, mga kapatid, in chapter 8. Hallelujah. Reading from verse 14, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. In Romans chapter 8, verse 14, mga kapatid, ang sabi, For as many as ye led by the Spirit of God, they are the sons of God. 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Hallelujah. Purihin ang salita natin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. And I would like to ask the presence of Pastor Frank, hallelujah, to pray as I minister the word of God.
Praise God, hallelujah. Amen. Bago tayo mo po mga kapatid, hallelujah, I want to give title of this preaching today, hallelujah. You are an ear of God. Hallelujah. Sabihin mo, tagapagmana ako. Sabihin mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Amen, hallelujah. If we realize what we read, mga kapatid, hallelujah. In the book of Romans chapter 8, sabi ron, we are children of God. We are ears, mga kapatid. Not only ears, mga kapatid, but we are ears, co-ears with Christ, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So, before we go to our text, mga kapatid, hallelujah. Praise God. When we say ears, mga kapatid, when we say hallelujah, ears, in the Bible, an ear is someone who received an inheritance which could be property, power, or a gift from God. Hallelujah. In the Old Testament, ears were often sons, especially the firstborn. Hallelujah. The firstborn son held the birthright, which meant he received a larger portion of the inheritance than his brother. Israel was the heirs of God and received the promised land as an inheritance from God. Hallelujah. Heirs in the New Testament. In the New Testament, God's people are called heirs of God. They receive the gift of righteousness, eternal life, and the kingdom of God. Believers are co-heirs with Christ and have been given the privilege of sharing Christ's inheritance. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. We are given privilege, mga kapatid. Sabi ng hallelujah. To the sharing of Christ's inheritance. Hallelujah. Amen. So, may kilala ba tayo mga kapatid na mga taong mayayaman mga kapatid, mataas ang antas mga kapatid. Hallelujah. Amen. Yung mga bilyonaryo mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sila yung mga, mayroong mga tagapagmana . Sila yung mga may mana na ipagkakalob sa kanilang mga anak mga kapatid. Tayo, meron din naman tayo mga kapatid. Hallelujah . We don't realize it yet mga kapatid. Hallelujah. But we are the heirs of God, sabi ng ating binasa mga kapatid. Hallelujah. We are more than sa mga bilyonaryo mga kapatid sa mundong ito. Hallelujah. Ang kayamanan nila dito lamang mga kapatid. But our heirs mga kapatid, ang ating inheritance sa ating Panginoon is eternal mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. So, especially mga kapatid doon sa mga bansang ang kanilang pong system ay yung kingdom mga kapatid. Sa England mga kapatid, hallelujah. They are royal families mga kapatid, hallelujah. Amen. So, kapag ikaw ay member ng royal family mga kapatid, amen. Imagine yung bata pa lamang, kakapanak pa lang mga kapatid. They are automatically mga kapatid, heirs mga kapatid. At kung yun ay lalaki mga kapatid, they are in line to be the king in the future mga kapatid. Baby pa lang yun mga kapatid, wala siyang alam kung anong meron siya mga kapatid. But siya mga kapatid, hallelujah, ay heirs na. Kasi he is belong mga kapatid sa royal family mga kapatid. Amen. Hallelujah. He is belong to the royal family mga kapatid. So he automatically mga kapatid. Hallelujah. He is tagapagmana mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pero hindi niya alam yun mga kapatid. But in the long run, kapag siya lumalaki mga kapatid,
malaman niya mga kapatid yung kanyang what belongs to him, what is responsibility, mga kapatid, na meron siya, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. For us, mga kapatid, to be an heirs, mga kapatid, ng ating pong Panginoon, we must identify our position, mga kapatid. We must know our position in the kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah. You must know your Father. You must know who you are. And we must know what we have in Jesus, mga kapatid. Hallelujah. In Greek, heirs is one who receive an inheritance by right of birth. By right of birth, new birth, hallelujah. When we are born in the kingdom of God, mga kapatid, we are born with inheritance. In the book of in John chapter 3:16, mga kapatid, sinabi roon na we will receive eternal life. Hallelujah. Amen. So we are born with inheritance, mga kapatid. Hindi lamang tayo niligtas natin, Panginoon, mga kapatid, but we are born with inheritance. Hallelujah, hallelujah. Amen. We are not by nature children of God. We are not by nature son of God when we are born in this world, mga kapatid. Ang Bible nga sinasabi, mga kapatid, na tayo ay we are the children of wrath. Hallelujah. We are the children of the devil, mga kapatid. Kung babasahin natin, mga kapatid, hallelujah. Our father is the devil, mga kapatid, hallelujah. Sabi ni Paul sa kanyang mga salita, once we are enemy of God, mga kapatid. We are alienated, alien sa ating Panginoon, mga kapatid. We don't have part sa ating pong Panginoon. Hallelujah. We don't have part in the kingdom of God, in the family of God, mga kapatid. But thanks sa ating pong Panginoon so Kristo, hallelujah. Hallelujah. Na tayo, mga kapatid, hallelujah. Amen. Through believing in Jesus Christ and faith, hallelujah. When we receive Jesus Christ, mga kapatid, we become, hallelujah, children of God. In the book of John, mga kapatid, chapter 1, ang sabi doon, mga kapatid, John chapter 1, verse 12, sabi, mga kapatid, hallelujah, but as many as receive Him, to them gave He power, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. But dito sa Bible ko, mga kapatid, hallelujah, yung sons, mga kapatid, it refers to children, mga kapatid. So, wag tayong, ay, son lang pala. Paano na kami mga daughter? No. The sons here refers, mga kapatid, to the children of God. Hallelujah. Sons and daughter of God, mga kapatid. When we receive Christ, hallelujah, in our life, mga kapatid, God gave us a power to become the sons and daughter of God, mga kapatid. Aren't you glad, mga kapatid, you are called the sons? You are called the children of God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. The term heirs in the Bible, the heirs describe our relationship to God through union with Christ. It also describes God's great blessing in promoting the interests of the kingdom of God. It means that our blessing in Christ belong to us by right as a family heritage. When we became sons of God, when we receive Jesus Christ in our heart, mga kapatid, then we have a right, mga kapatid. We became
have a right, mga kapatid, by birth, by new birth, mga kapatid, by being born again, mga kapatid, we receive a right, mga kapatid. Hallelujah. Amen. When we baptize in the name of Jesus Christ, mga kapatid, sabi ng Bible, in 1 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things pass away, behold, all things are become new. Amen. So kaya mga kapatid, nung tinanggap natin Panginoon Kristo, mga kapatid, we have a new life, mga kapatid. We are a new creature na, mga kapatid. Bago na yung ating pagkatao, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, hindi na tayo yung tinatawag na enemies of God, mga kapatid. Hallelujah. We are now become children of God, sons of God, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. In our text, mga kapatid, hallelujah. Amen. Sabi ron sa in Galatians chapter 5, mga kapatid, hallelujah. Galatians chapter 3, mga kapatid, hallelujah. We came from the seeds of Abraham, mga kapatid, through Christ, mga kapatid. When we receive Jesus Christ, mga kapatid, alam natin in Genesis, mga kapatid, doon nagsimula yung promise ng Panginoon to Abraham, mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, by you, Abraham, I will make many nations. By your seed, hallelujah. Amen, sabi niya. I will make many nations. And Jesus Christ is come from the lineage of Abraham, mga kapatid. Yan, sabi rin doon, mga kapatid, sa Galatians, mga kapatid, sabi, if we are in Christ, hallelujah, sabi rin, mga kapatid, 29, if ye be Christ, then ye are Abraham's seed, and heirs according to the promise. So, ang promise ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi lang ngayon, mga kapatid. Hindi lang in New Testament, mga kapatid. It was promised to Abraham, mga kapatid. Hallelujah. And we are blessed, mga kapatid, na ang promise ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid, ay nakarating sa atin. We are blessed, mga kapatid. Hallelujah. Ang promise ng Panginoon, naabot tayo, mga kapatid, through believing in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi ron, mga kapatid, sa Romans, mga kapatid, if we are children, then we are heirs. But hindi doon natapos, mga kapatid. Sabi ron, we are joint heirs. Co-heirs with Christ, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi, mga kapatid, through Christ, we are adopted in God's family and given the rights of a child. By believing Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, we became adopted into the God's family, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Let's back, mga kapatid, sa ating pong text in the Romans chapter 8. Hallelujah. Verse 14. Hallelujah. In verse 13, mga kapatid, sabi roon, mga kapatid, sa Romans chapter 8, verse 13, sabi ni Paul, mga kapatid, ito ay sulat ni Paul sa mga taga-Roma, mga kapatid. For if ye live, if we read, mga kapatid, in chapter 8 ng Romans, beginning from verse 1, mga kapatid, up to 13, Paul is speaking about the flesh and the spirit, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi niya, mga kapatid, roon, hallelujah, just to give you, mga kapatid, sabi ni Paul, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ,
He is none of his, in verse 9, mga kapatid. So, Paul is talking about the flesh and the spirit, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, the spirit is against, the flesh is against the spirit. So, they are contrary, naglalaban sila, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko kasi yung flesh, kinukontra niya yung spirit, mga kapatid. So, sabi ni Paul, mga kapatid, in verse 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Ang sabi ron, mga kapatid, yung mortify, mga kapatid, hallelujah, is to, parang patayin mo, mga kapatid, yung gawa ng laman. Kapag nagawa mo yun, mga kapatid, ye shall live, mga kapatid. In verse 14, mga kapatid, sabi ni Paul, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, every one of us, mga kapatid, na tumanggap sa ating Panginoon Kristo, nabautisman sa kanyang pangalan, mga kapatid, at nabautisman sa banal na Espiritu, mga kapatid, every Christian are led by the Spirit, mga kapatid. Hallelujah. By saying lead by the Spirit, mga kapatid, sabi rito, mga kapatid, na yung notes ko. Sabi niya rito, mga kapatid, every Christian is led by the Spirit. Christian live in the realm of the Spirit. Christian living in spiritual realms, this is what it means, lead by the Spirit. Live by the Spirit and constantly live by the Spirit. So tayo, mga kapatid, we are led by the Spirit. Nililid tayo ng Espiritu, mga kapatid, na ating Panginoon Kristo, ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya nga sabi, mga kapatid, ni Jesus Christ in the book of John chapter 14, mga kapatid, and 16, mga kapatid, He will send the Comforter, mga kapatid, which is the Holy Ghost, mga kapatid. So, every Christian that received Jesus Christ have led by the Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Paul, mga kapatid, hallelujah. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. If you are led by the Spirit, mga kapatid, hallelujah, sabi niya, they are the sons of God. What the Spirit doing to us, mga kapatid? Anong ginagawa ng Espiritu sa atin, ng Holy Spirit, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sabi roon, mga kapatid, sa 14, sa 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, the Spirit of God, mga kapatid, give us freedom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, for we have not received the spirit of bondage again to fear, but ye receive the spirit of adoption. So, ang Espiritu ng ating Panginoon Kristo, the Holy Spirit gave us freedom, mga kapatid. Before, mga kapatid, in our former life, mga kapatid, we are slave, mga kapatid. We are in bondage of sin, mga kapatid. Alipin tayo ng kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Alipin tayo ng gawa ng diablo, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano yung kung saan kahilahin, doon ka, mga kapatid. We have freedom to do what we want, mga kapatid. Before, mga kapatid. Hallelujah. Kapag tayo nagsalita, mga kapatid, wala tayong pake kung ano yung lalabas sa ating salita, mga kapatid. Wala tayong pasintabi, mga kapatid, sa ating mga pag-ugali, mga kapatid. Hallelujah. Because we are in bondage of sin. We are slave in sa gawa ng sanlibutan, mga kapatid. But the Holy Spirit give us freedom sa mga bagay na yan, mga kapatid. Sabi pa niya, mga kapatid, sa verse 15,
But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So the Holy Spirit give us freedom, mga kapatid. Next, the Holy Spirit give us, mga kapatid, hallelujah, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Holy Spirit give us confidence, mga kapatid. Before, mga kapatid, we are not belong to the family of God, mga kapatid. We have no right, mga kapatid, whatsoever to call Abba, Father sa ating Panginoon. Kasi hindi natin siya, we are not belong to His family, so we don't have right to call Abba, Father. Hallelujah. But sabi ni Paul, mga kapatid, but the Spirit gave us the spirit of adoption. We receive the spirit of the adoption. We are not only born in the kingdom of God, mga kapatid, but we are adopted in the family of God, mga kapatid. When you say adopted, mga kapatid, it will give us new status, mga kapatid. It give us new position in the family, mga kapatid. Now we have a position in the kingdom of God. We have a new status, mga kapatid. We are belong to the family of God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So now we can cry, Abba, Father. Ngayon tayo makakatawag na, mga kapatid, na Abba, Father, because we are adopted in the family of God. We are the sons of God, children of God. So we can cry now, mga kapatid, Abba, Father, when you are in situation, mga kapatid, na nahihirapan ka, mga kapatid. Amen. Kung may problema ka, mga kapatid, sinong una nating nilalapitan, mga kapatid? Ang ating Ama, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. So, we have the confidence now, mga kapatid, to call God as our Father, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Being led by the Spirit of God, the Holy Spirit give us, mga kapatid, assurance. Sabi, mga kapatid, sa verse 16, mga kapatid, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. You remember yung sabi ni Pastor John Pablo, mga kapatid, na when God created us, He breathed, hallelujah, in His nostril, mga kapatid. Nilagyan niya tayo ng portion niya, mga kapatid. Yun yung sinasabi rito, mga kapatid, that the Spirit itself beareth witness with our spirit. Meron tayong Espiritu ng Panginoon sa atin, mga kapatid. We are composed of body, soul, and spirit, mga kapatid. Amen. So, we have the Spirit of God in us, mga kapatid. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. The Spirit of God give us assurance. Amen. So, and no doubt, mga kapatid, the Spirit itself beareth witness, mga kapatid. Nagpapatunay, mga kapatid, na you are the child of God, that you are the children of God. So, huwag ka nang mag-doubt. I am a children of God. Anak ba ako ng Diyos? Bakit naghihirap ako? Amen. Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Hallelujah. Amen. The Spirit itself, mga kapatid, give witness, mga kapatid. Bear witness that we are. Testify that we are the children of God. So, wag na tayo mag-doubt, mga kapatid. Hallelujah. Amen. You are the child. You are the sons of God. You are the children of God. And you are an heirs. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. And verse 17, mga kapatid, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also glorify together. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan minsan pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So what is our inheritance, mga kapatid? Ano ba yung ating inheritance sa ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah.
Praise the Lord. Our inheritance sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. First, yung pong ating salvation, mga kapatid. Pinangako yan ng ating Panginoon na kung sino man, hallelujah, ang mananampalataya sa Kanya, He will give us eternal life, mga kapatid. But we must continue to strive, mga kapatid, hallelujah. That is the promise of the Lord that He will give us eternal life, mga kapatid. That is one of our inheritance, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Our inheritance is the Word of God itself, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hindi lahat ng tao, mga kapatid, ay nakakapaghinig ng salita ng Panginoon at tumutugon sa salita ng ating Panginoon. But we are blessed, mga kapatid, hallelujah, that we have the Spirit of God. The truth of the Bible, mga kapatid. Hallelujah. We receive it, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We are not only heirs of God, but we are also joint heir of Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Joint heirs of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. So, kagaya mga kapatid, kanina mga kapatid, hallelujah, when we became a family, mga kapatid, become a member of the family, mga kapatid, we became co-heirs with Christ, mga kapatid. Hallelujah. So what? In Hebrews chapter 1, verse 2, mga kapatid, hallelujah, sabi rito, Hebrews chapter 1, verse 2, mga kapatid, hath in this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heirs of all things, by whom also He made the worlds. Hallelujah. So, if we are co-heirs of Jesus Christ, mga kapatid, sabi dito mga kapatid, the Lord, mga kapatid, the God, hallelujah, appointed Jesus Christ as heir of all things, mga kapatid. Amen. Imagine, mga kapatid, na you are co-heirs of Jesus Christ, mga kapatid. In all things, mga kapatid, is appointed, mga kapatid, given to Him, mga kapatid. So, whatever, mga kapatid, na meron na ating Panginoon Kristo, tayo, mga kapatid, ay kasama, mga kapatid, na tawag dito, we are co-heirs, mga kapatid. Kasama tayong tagapagmana na ating Panginoon si Kristo, mga kapatid. Hallelujah. The Bible, mga kapatid, is full of reference to the inheritance believer have in Christ, mga kapatid. In Ephesians chapter 1, verse 11, praise God. Sabi, mga kapatid, hallelujah. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Praise God.
in whom also we have obtained, mga kapatid. Through Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, we obtain an inheritance, mga kapatid. And being predestinated, mga kapatid, hallelujah, we are co-heirs of Jesus Christ, mga kapatid. What else, mga kapatid, hallelujah? Colossians chapter 3, verse 24. Hebrews chapter 9, verse 15. Let's look on Colossians chapter 3, verse 24. Anong sabi, mga kapatid? Hallelujah. Praise God, sabi, mga kapatid, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Jesus Christ. Amen. So, tayo raw po, mga kapatid, hallelujah. Amen. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. So tayo, mga kapatid, ay merong inheritance sa ating Panginoon. Kung tayo ay makakilala sa ating Panginoon, mga kapatid, and we continue to serve the Lord, we will have an inheritance, a reward na nakahanda ating Panginoon sa ating mga kapatid. Amen. Hallelujah. So imagine, mga kapatid, na we are the co-heirs of God, mga kapatid. Sabi ng John chapter 3, verse 35, mga kapatid, ang lahat ng bagay ay binigay sa ating Panginoon. Ang lahat ng kapangyarihan, authority sa lahat ng bagay ay binigay sa ating Panginoon, mga kapatid. John chapter 3, verse 35, mga kapatid, sabi, the Father loveth the Son, and hath given all things into His hand. Hallelujah. So, if we are co-heirs of Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah. Sabi roon, the Father loveth the Son, and hath given all things into His hand. So, if Jesus Christ is everything on His hand, and we are co-heirs of Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, we have also, mga kapatid, the authority. We have also the privilege sa mga bagay na yun, mga kapatid. Amen. But our inheritance, mga kapatid, hindi pa natin may enjoy yung ibang inheritance na meron tayong, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi ni Paul in 1 Corinthians, mga kapatid, hallelujah, verse 15, hallelujah. Sabi, mga kapatid, ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50, now this I say, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. So, sabi ni Paul, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. To be an heir of God, mga kapatid, we must first receive our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Kung hindi ka pa, mga kapatid, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Kristo, mga kapatid, hindi mo pa sinusuko yung buhay, mga kapatid, you are not yet belong to the family of God. You are automatically, you are not heirs of God. You are, hindi ka pagmana, mga kapatid. So, it is important, mga kapatid, na tanggapin muna natin ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Amen. Then, sabi, mga kapatid, binasa natin kanina, it give us power to be the sons and daughter of God, mga kapatid.
Kung tayo mga kapatid ay membro ng ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, then we can become heirs, tagapagmana na ating Panginoon Kristo. Sabi pa ni Paul, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Paul is talking about the future mga kapatid, hallelujah. Part of inheritance na ating pong tatanggapin sa ating Panginoon mga kapatid. In verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, and incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put in corruption, and this mortal must be put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall we brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up victory. Praise God. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. So, we must need, mga kapatid, to strive, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Because our inheritance, mga kapatid, maaring mawala sa atin, mga kapatid. Remember, mga kapatid, in the Garden of Eden, mga kapatid, hallelujah. The Lord created man and woman, mga kapatid. Adam and Eve, mga kapatid, and He put it on the Garden of Eden. Amen. So the design of our Lord, when we create human, mga kapatid, is to live for Him forever, mga kapatid. To live for Him eternally, mga kapatid. It means, walang simula, walang katapusan, mga kapatid. But Satan still that inheritance, mga kapatid. Satan still that privilege ng tao, mga kapatid. And he deceived Adam and Eve, mga kapatid. And we know the story, mga kapatid, and they fall, mga kapatid, to the deception of Satan. Amen. And they are, pinaalis sila, mga kapatid, doon. Hallelujah. So, that's why, mga kapatid, tayo, mga kapatid, ay nawala yung privilege natin na mamuhay eternally kasama ng ating Panginoon, nawala, mga kapatid. And Satan, mga kapatid, is not stopping, mga kapatid. Hallelujah. Hindi siya tumitigil, mga kapatid, na nakawin yung privilege na yun, mga kapatid. Hallelujah. Now that we are received Jesus Christ as our Lord and Savior, mga kapatid, the Satan is still working, mga kapatid. Amen. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na yung privilege na nais ng Panginoon sa atin, yung inheritance natin, mga kapatid, ay mawala sa atin, mga kapatid. Amen. There is a difference between the son and a servant, mga kapatid. A children and a servant in a household, mga kapatid. Amen. The servant have no part in every aspect in the family, mga kapatid. Sa anumang ari-arian, anumang privilege na meron ng anak, walang part ang servant, mga kapatid. But we, as a son, mga kapatid, yung mga anak natin, mga kapatid, hallelujah, amen. As our children, mga kapatid, they have a privilege, mga kapatid, kung anong meron tayo, mga kapatid. They can enjoy, mga kapatid, kung anong meron tayo, mga kapatid. Yung kukuha sila ng pagkain sa rep, mga kapatid, kung anong oras nila gusto, mga kapatid. Mahihiga sila sa sopa, mga kapatid, hallelujah. Gagawin nila kung anong gusto nila, mga kapatid. That's the privilege of the son, mga kapatid, but the servant cannot do that, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, sa ating binasa, mga kapatid, the Spirit gave us the spirit of adoption, mga kapatid. It's free us from the bondage, mga kapatid. Hallelujah. Pinalaya na tayo, mga kapatid. We are not slave na. Hindi na tayo slave ngayon, mga kapatid. We are not in bondage na, mga kapatid. But we are the sons of God na, mga kapatid. As a sons of God, mga kapatid,
We have the privilege kung anong meron yung ating Ama, mga kapatid. Hallelujah. We have the privilege to enjoy this life, mga kapatid. Amen. Maaring mahirap ka ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Maaring dumaranas ka ng mga problema, pagsubok, mga kapatid. Amen. But sabi ni Paul, mga kapatid, hallelujah. In Romans, mga kapatid, hallelujah, chapter 8. Sabi niya sa 18, mga kapatid, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sabi ni Paul, yung mga paghihirap niya, mga suffering niya, we know Paul, mga kapatid, hallelujah, he had give up many things sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, I became poor, hallelujah, to the poor. Hallelujah. Naranasan niya lahat ng bagay, mga kapatid. And he also, mga kapatid, sabi niya, I pray thrice sa ating Panginoon na alisin yung thorn, mga kapatid, sa aking body, but hindi inalis ng Panginoon, didinig, mga kapatid. That's one of those suffering ni Paul, mga kapatid. Sabi niya, hallelujah, but this all suffering are not to be compared. Hallelujah. Amen. Kung isipin natin, mga kapatid, naghihirap tayo sa mundong ito. The world did not acknowledge us, mga kapatid. The world did not acknowledge God, mga kapatid. Hallelujah. And us bilang followers na ating Panginoon, believers na ating Panginoon, we also been napopersecute tayo, mga kapatid. Some people mock us, mga kapatid. They are looking down on us, mga kapatid. Hallelujah. They don't impress with our life, mga kapatid. Sinasabi nila, boring ang buhay natin. We don't have a freedom. Hallelujah. Nasasabi nila yun, mga kapatid, because they don't know our Lord God, mga kapatid. They don't know what we are waiting for us, hallelujah, and waiting for them kung hindi sila maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, kung tayo, mga kapatid, ay mahirap sa mundong ito, mga kapatid, hallelujah, kung tayo, mga kapatid, ay nagsasuffer na maraming paghihirap, problema, pagsubok, mga kapatid, okay lang yan, mga kapatid, hallelujah. Amen. Okay lang yan, mga kapatid. Hallelujah. Basta, ang mahalaga, mga kapatid, sabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas, siya maliligtas, mga kapatid. Amen. Sabi, mga kapatid, hallelujah, in Romans, mga kapatid, hallelujah, we are not only, mga kapatid, co-heirs, mga kapatid. Gusto natin, mga kapatid, yung inheritance. Magandang pakinggan, mga kapatid. Amen. Gusto ko yun, inheritance. Amen. We don't know, mga kapatid. May mga pangyayari, mga kapatid, na yung isang tao, nabibiglam na lamang siya na may tumawag sa kanya. Oh, may nagpamana sa iyo. Hindi mo alam, sino yun? But hindi mo alam, meron ka palang kapamilya na relatives na bilyonaryo. Walang mapamanahan, isinama ka sa... We don't know, mga kapatid, how the Lord works, mga kapatid. Hallelujah. We don't know. Isang araw may tatawag sa akin, ito, may million ka. Amen. Paano ko ba ito isesend? Papadala. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, dun sa verse 17, hallelujah, gusto natin yung blessing, mga kapatid, di ba? Gusto natin yung inheritance, masarap pakinggan. But sabi, mga kapatid, roon, hallelujah, and if we children, then hear ears of God and joint ears with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Maganda na sana, mga kapatid, yung we are free from bondage, mga kapatid. We are sons of God, heirs of God. Pero, doon sa bandang huli, merong suffering, mga kapatid. Amen.
Bakit naman isinama pa yung suffering? Maganda na yung inheritance eh. But sabi mga kapatid, hallelujah. Amen. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Amen. Makikilala ka na tagasunod na ating Panginoon, hallelujah, kung ginagawa mo yung mga will na ating Panginoon. Sabi mga kapatid, the servant is not greater than his master. Kung ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, ay dumanas ng panglilibak, mga kapatid, nagutom siya, mga kapatid, hallelujah, minok siya ng mga tao, mga kapatid, hallelujah. How much more as mga kapatid, we are a follower of Christ, mga kapatid. But magalak tayo, mga kapatid, sabi, amen. Di ba, sa mga pangaral na kalaan, mga kapatid, let it count it all joy, mga kapatid. Hallelujah. When we experience suffering, when we experience hardship, mga kapatid, count it all joy, mga kapatid. Hallelujah. Amen. When we suffer with Jesus Christ, mga kapatid, with our Lord, mga kapatid, we will be acknowledged, mga kapatid. Ma-acknowledge ka, mga kapatid, ng mundo na you are with Christ, mga kapatid, because you are suffering, mga kapatid. Tinitiis mo, mga kapatid, lahat. Amen. Naghihirap ka, mga kapatid. Hallelujah. Wala kang pera. Ang ganda ng ano mo. Siguro, ang daming pera niyan. Ang ganda ng forma. Pero makikita nila, sumakay ka sa tricycle. Hallelujah. Amen. We don't mind, mga kapatid. Hindi natin iniisip yung mga bagay na yun, mga kapatid. Hallelujah. Because dapat tayong magalak pa tayo, mga kapatid, kapag tayo, mga kapatid, ay nagsasuffer, kapag tayo ay pinapersecute, mga kapatid, kapag dinadown tayo ng mga tao, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, in this world, there is so many tribulation, but in me, you have peace. Given mga kapatid, in this world, sabi ng Panginoon, there is many tribulation. So, talagang may mga paghihirap tayong daraanan, mga kapatid. Sa isang paglalakbay naman, mga kapatid, there is no smooth sailing, mga kapatid. Amen. Kahit sa pumuntang bansa, mga kapatid, may madadaanan kang lubak. Amen. Sa karagatan, hallelujah, hindi always na yung payapa ang karagatan, mga kapatid. Sabi ng Bible, we are journeying. We are traveler on this world. This is not our place, our home, mga kapatid. This is not our home. We are just passing by, mga kapatid. Amen. Kaya, pagtiisan lamang natin, mga kapatid. Pagtitiis. Wala si Brother Ray, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Because in our suffering, mga kapatid, sabi mga kapatid, in our suffering, we are, hallelujah, that we may be also glorified together. Hindi ba maganda yun, mga kapatid, na sabi, glorified, mga kapatid, together with our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sabi nga ni Paul, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy. Hindi worthy, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga paghihirap natin yan, mga kapatid, lahat yan papalitan ng Panginoon. Hallelujah. In Revelation chapter 20, 22, mga kapatid, sabi, in heaven there is no tears. Wala nang paghihirap, mga kapatid. Amen. Hindi mo na kailangan magtrabaho para kumita ng pera, mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Amen. Kung ang bahay mo dito ay mga plywood lang, amen, pag bumabagyo ay kailangan mong i-secure ang bubong. Hallelujah. Kailangan mong talian yung mga dingding, mga kapatid. But there is a mansion, hallelujah, na nakahanda sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And ang sabi ng Panginoon, hallelujah,
na yung ating pong inheritance, mga kapatid, hallelujah, in 1 Peter, let me see, in 1 Peter, mga kapatid, sabi roon, ng our inheritance, ano yung notes ko? Wala, mga kapatid, na wala yung notes. 1 Peter chapter 1, mga kapatid, hallelujah. Sabi sa verse 3, mga kapatid, ano na, ito, mga kapatid, 1 Peter chapter 1, verse 4. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, receive in heaven for you, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto the salvation ready to be revealed in the last time. Yung ating raw pong inheritance sa mga kapatid, hindi po ito nasisira. Hindi ito naluluma, mga kapatid. Hindi ito kumukupas, mga kapatid. And it's reserved for us, mga kapatid. May naka-reserve, mga kapatid, na inheritance sa atin, mga kapatid. Who are kept by the power of God. Iniingatan roon, mga kapatid. Amen. Nakatago roon, mga kapatid. Amen. Kung sa langit, mga kapatid, hallelujah, siguro, I don't know, maybe there's a big room or merong mga room doon, mga kapatid, na nakasulat doon ang pangalan mo. O ito, room mo, Sister Marivic. O ito yung inheritance mo, nakatago rito. Amen. Narito yung mga gold, yung mga kung ano man, mga kapatid. Sabi ng Bible, our inheritance is not incorruptible, mga kapatid. Undefiled, fade it not, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Hallelujah. Amen. Praise God. But while we are in earth, mga kapatid, mahirap, mga kapatid, na hindi tayo magnasa ng mga bagay ng sanlibutan. Amen. Because we are here on earth. We want to have a good life. We want to have a car, a good house, mga kapatid. But ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, mag-impok tayo ng mga bagay na para sa langit, mga kapatid. Sabi ng Biblia sa ating binasa, if we are in spirit, we must desire the things of the Spirit, mga kapatid. Yung nasain natin ay yung mga bagay ng salibutan. Dahil yung mga bagay ng Espiritu, mga kapatid, that is eternal, mga kapatid. Amen. Hindi yan maluluma, hindi yan magwawakas, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. As I end this teaching, mga kapatid, hallelujah. Amen. As a children of God, mga kapatid, as a sons of God, mga kapatid, amen. The Spirit of God Himself testified and buried, mga kapatid, that we are the children of God, mga kapatid. Amen. That we are part of the family of God, mga kapatid. That there is an inheritance, mga kapatid. Amen. Na nakahanda sa atin, mga kapatid.
Amen. Hallelujah. Our inheritance in Christ is unfading. Our inheritance in Christ is reserved, mga kapatid. Our inheritance in Christ is unspoiled, mga kapatid. Hindi nasisira, mga kapatid. Hindi na contaminated, mga kapatid. As God's children adopted into His family, we have been assured an inheritance from our Heavenly Father. We are been assured, mga kapatid. Hallelujah. Amen. If we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering in order that we may also share in His glory, this heavenly heritage is God's purpose and will for us. We will receive the promise of our inheritance by hearing the word of truth and believe in Jesus Christ. For us to able to receive, mga kapatid, hallelujah, this promise, mga kapatid, we must endure, kailangan manatili tayo sa word of truth na ating Panginoon. Kailangan manatili tayong maniwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. We must stay inside the church, mga kapatid. We must stay, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sayang, mga kapatid, kung pagkatapos mong marinig yung mga inheritance that you have eternal life, that you will raise up and glorified with Jesus Christ, mga kapatid, that you have a mansion in heaven, mga kapatid. Sayang, mga kapatid, kung pagkatapos nating marinig ang mga inheritance na ito, ay hindi natin ito matatanggap sa huli, mga kapatid. Amen. We must need, mga kapatid, hallelujah, to continue serving the Lord. Ang sabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas at siyang maliligtas, mga kapatid. Amen. Hallelujah. As I end this preaching, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Tamayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. We must, mga kapatid, hallelujah, claim it, mga kapatid, that we are the child of God, mga kapatid.